Ano yung MRPS? Ito po yung, ngayon ko lang po na-encounter, pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng multi-year project programming scheduling. Yes, ito po yung si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period po. Alam po niyo yung Survey 123. Ano yun? Hindi ko alam. Alamin ko po, yung Mr. Chairman. RBIA. Hindi ko po alam. Alam po niyo yung SDN4. Hindi ko din po alam yun. Ang problema po kasi ito yung mga sistemang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sapsap at mga butete lang ang pakukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po kung makulong po natin itong mga sapsap, sana po malaman din po natin. Hindi po yun ang layunin ng committee ito. Hindi sapsap, hindi butete ang aming hinahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan, kaya mali po lahat. Pati po ang committee ito ay na-mislead. Alam po nyo kung bakit? Po, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana wag ka nang binubulungan muna niyan para na... Ako po bilang personal kong pangtulong sa committee ito, ako lamang po nakakita na ng halos 14 na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang 15 proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, Mr. Chairman, na may maling coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Yung sumbong sa Pangulo ay mali at ang nakikita ko po rin halos 100 o 1,000 proyekto mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistemang ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito si Yusek Cabral. Alam po ba ninyo na si Yusek Cabral ay nag-text kay Senator Soto? Opo, nakita ko po yung privilege speech po ni Senator Lacson na pinakita yung text message. Concentrate po tayo sa text niya kay Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo? Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong kung meron pong priority project ang opisina ng senador, which is clearly hindi consistent po dun sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Totoo naman Bakit po niya ginawa yun? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yun. Nagpresenta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Senator Soto sa pag-aakala niya noon, Senator Soto kasi is a contender for Senate President. Tinanong niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinext niya? Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo, 500 million for now. Ibig sabihin, may trans pa yun Alam po ba niyo kung meron pa siyang tinext na ibang senador sa ganun ding pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin ganun, Mr. Chairman. Naniwala naman kayo na wala na siyang sinabi? Siguro mahirap pong maniwala kung yung una Dapat sana po bago niyo inallow siya
na mag-resign, ay talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon eh. Sayang po. Pero sa mga susunod sanang pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Mami-mislead po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina doon sa mga flagship projects, foreign-assisted projects, deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga convergence projects ng DPWH? Opo, Mr. Chairman. Ano-ano po yun? Ito po yung mga proyektong katuwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya tulad po ng ano? Ng tourism, ng DOTR, ng agriculture, Katuparan, DOTR, TRIP, DOT, Roll-It, DTI, DCAS, DND. Opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? Hindi pa ako familiar sa SSP. Hindi rin kayo familiar sa CSSP? Hindi din po. STO? Hindi po. Yun nga po eh. Kailangan, hindi ko po alam ko naman fast learner kayo, pero kailangan magmadali tayo. Napakarami po nitong sistemang ito, dito po sila nagkakanlong. Hanggat hindi po ito yung binusisi natin, at ang gusto po natin, ipahuli natin na lahat ng contractors, ipakulong po natin lahat ng 15 contractors, hindi po natin maayos ito. Hanggat hindi naayos. Kindly wrap up because you have 5 seconds left. Salamat po, Mr. Chair. Yeah. Gusto ko po kayong tulungan, no, as an aside, no, sa inyong tanong kanina na gusto niyo malaman kung sino-sino pa yung napadala na o na-operan. Gusto ko pang ilagay sa record, ako po, 18 taong naging senador, never po ako na-operan na magsingit sa National Expenditure Program. Taas no po ako dyan na sasabihin ko, wala po ako natatanggap na offer. Ewan ko kung bakit. Ako rin po, bakit hindi po ako nagte-text na gano'n? Nagtataka rin po ako eh. Anyway, Senator Jinggoy Estrada is recognized. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed, I would like to ask for a consideration from the chairman, from the Senate President, and from all our colleagues that to give us additional minutes since I was... How many minutes are you asking? Together with Senator Joel Villanueva, was directly accused by a certain Assistant District Engineer Bryce Hernandez. How many minutes more are you? 10 to 15 minutes more if possible. I leave it to the members. Is there an objection to the request? 10 to 15 minutes more. 10 minutes. Kung may objection, total of 10. 10 minutes. Excluding 10 minutes. Excluding my objection, excluding my hindi na po, isama nyo na yung opening statement. 15 minutes napakahaba eh. So 10 minutes. You're given 10 minutes with the permission of the other members. Thank you, Mr. Chair. Thank you, my colleagues. Magandang umaga po, Mr. Chair, sa ating mga kagalang-galang na miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa ating mga panawin. Nandito po ako sa pagdinig ngayon ng komite para ipagpatuloy ang aking tungkulin bilang isang mambabatas at upang lumahok sa patuloy na pagdiskubre sa katotohanan sa likod ng malalang anomalya sa public works at infrastructure sa ating bansa. Sa gitna ng investigasyon ito ay ang nasabing anomalya tungkol sa flood control projects at di umano'y partisipasyon o sa buwatan ng DPWH at iba pang mga opisyal na gobyerno, private contractors at miyembro ng Kongreso na isang malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Malinaw po na dahil sa ating pagsiwalat sa mga anomalyang ito, sa kasamang palad tayo ay naging target ng hindi makataruang atake, kahihiyan at mga bagay na purong kasinungalingan lamang. At ito ay dahil lamang sa mga paratang na isang witness, si former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, na siya rin kilala bilang Marvin Santos de Guzman sa mga kasino kung saan siya nagsugal at naglustay ng pera ng bayan na nagkakahalaga ng daang milyong piso. Ginawa niya lahat na ito habang pinupuno niya ang kanyang sariling bulsa at pinupundahan ang kanyang marayang pamumuhay. Alam kong kahit pa paano ay makaka-relate po kayo sa sitwasyon na ito, Ginoong Tagapangulo, dahil kayo rin po mismo ay nakaranas na maging target way back in 2001 when a certain Dormawanay who was masquerading as a whistleblower ay tila nilid lang ang publiko sa kanyang maligaw at maling pahayag. Sa isang kakaibang pagbago ng kapalaran,
this representation na masigasig na naghahanap at naglalantad ng katotohanan tungkol sa mga anomalyang ito ay naging punteriya ng mga kasinungalingan. Ako po ay inaakusahan ng isang taong naharap mismo sa mabibigat na aligasyon. Someone whose testimony is riddled with inconsistencies and denials which cast serious doubts about his credibility. Nandito ako ngayon para harapin ang nag-aakusa sa akin at hamunin siya na ulitin at patunayan sa harap nitong Blue Ribbon Committee at sa harapan ko lahat ng kasinungalingan ng binitawan niya under oath sa House TRICOM Committee hearing. Sa huling pagdinig ng Blue Ribbon na nangyari isang araw bago ang pagdinig ng TRICOM, I moved to cite him in contempt. This committee, finding him indeed to be lying under oath, ordered his detention. Nandito rin ako ngayon para ipakita sa lahat ng naniniwala sa kasinungalingan ni Bryce Hernandez na talagang walang katotohanan o basihan ang kanyang di umano'y takot na may balik sa Senado. I have been a member of this institution and I have participated in many controversial investigations for so many years. Gayunpaman, wala makapagsabi na ang Senado o sino man sa mga miyembro nito, past or present, ay pinahintulutan ng sinumang witness under its watch maging threatened, intimidated, influenced, o di kaya exposed sa kahit anong pisikal na panganib. I will leave for now to the chairman and other members of this committee the task of probing deeper into the credibility of Bryce Hernandez, if he still has any. His accusations against this representation and Senator Joel Villanueva and other falsehoods he dared to spread under oath into the records of the House of Representatives, yet suspiciously withheld from this committee. I do this to give Bryce Hernandez all the leeway to hang himself with his chain of lies, and so as not to burden this committee with my being among his or his handlers' targets. Hindi man natin mapapaamin ang mga taong sadyang sinungaling na kahit harap-harapan mo silang kumprontahin ay magsisinungaling pa rin. Naniniwala ko na mapapalabas din natin ang katotohanan. Ang katotohanan na nagkamal ng pondo mula sa kaban ng bayan ang makatulad ni Bryce Hernandez na walang pakialam sa pagkakalugmok ng ating mga kababayan sa pinsalang dulot ng baha at kalamidad. Hindi ako matitinag ng mga kasinungalingan na naglalayong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa katiwalaan bumabalot sa mga flood control projects. Buo ang aking loob na sa bandang huli, ang katotohanan ang mananaig at ang akusasyon laban sa akin ay malalantad bilang walang saysay na paninira. We're all seeking the truth, to exact accountability, and to safeguard the trust given to us by the Filipino people who elected us. They deserve and demand no less. Okay. I will proceed now with my questions, Mr. Chair. Tatanungin ko muna si Ms. Mina Elampar Jose. Una-una, kanina lamang ako nabigyan po ng kopya ng inyong sinumpaang salaysay. Meron lamang akong ilang katanungan upang malaman ng taong bayan ng katotohanan sa likod ng kasinungalingan ni Bryce Hernandez laban sa akin. Okay? For the record, ano po ang kumpletong pangalan ninyo? Your Honor, if I may, can I have please a short statement? I hope you will not deduct it from my time. Oh, hindi. Kasi yung responses hindi kasama. Go ahead, please. Yes, Your Honor, yes. I am Mina Jose, and I am appearing before this committee in my personal capacity, and as a representative of WJ Construction. I came before this committee with the humility and respect to share the truth. First of all, I thank the committee through the leadership of our chairperson, Honorable Senator Panfilo Lacson, for giving me this opportunity to explain my side. Today, I wish to clear not only my name, but also the name of WJ Construction and those personalities who have been unfairly dragged in this controversy. I wish to clearly state first that to the best of my knowledge, Beng Ramos is not and have never been a staff of Senator Jinggoy Estrada or any senator or congressman. I have known her only as a staff of the Blue Ribbon Committee, particularly the Broom. And as far as I know, Beng is a dedicated government employee who has never been involved in any controversy, especially in this anomalous flood control projects that
Ate Bryce mentioned in the congressional hearings. And as for myself, I speak from the depth of my heart that I have never engaged in any illegal activity. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations, the baseless and malicious accusations he threw against me and WJ Construction during the congressional hearing. WJ Construction, which my partner and I have devoted decades of honest work to build, has always stood on the strength of its good reputation. We have completed numerous private and government projects, no ghost projects, no substandards. Our clients can attest to the quality of the work and the integrity with which we conduct ourselves. Everything I know and all that I can share in this hearing, to the best of my knowledge, have been fully narrated in the affidavit that I have submitted to the committee. I am here today to affirm those truths, to defend my integrity, and to stand firm for the good name of WJ Construction, which represents not only my family's livelihood, but the honest labor of the many people who have worked for us. I'm sorry, Your Honor, I'm so emotional. Thank you so much. Thank you, Ms. Mina.